Alam niyo ba, sa Biblia, may kwento tungkol sa isang mayamang lalaki. Hindi lang siya mayaman, bata, may kapangyarihan, at nirerespeto ng mga tao. Ang tawag niya sa Biblia ay Rich Young Ruler. Isang araw, lumapit siya kay Jesus. Hindi para magyabang. Sa katunayan, lumuhod siya at nagtanong ng malalim na tanong. Sa Matthew 19:16, sabi niya, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Ganda ng tanong niya at sinabi pa niya, sinusunod niya ang mga utos ng Diyos mula pa noong bata pa siya. Pero nakita ni Jesus ang isang bagay sa puso niya. Sa Matthew 19:21, sabi ni Jesus, "Kung nais mong maging ganap, humayo ka at ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin." At alam niyo kung anong nangyari, mga kapatid? Sa Matthew 19:22, nang marinig iyon ng binata, siya ay umalis na malungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. Now that's the problem. Hindi siya nagalit, pero hindi rin niya kayang bitawan ang kanyang mga kayamanan. Pagkatapos sinabi ni Jesus ang isang nakakagulat na salita sa Matthew 19:24. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayong kaysa makapasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, kapag narinig natin ang kwento na ito, minsan inisip natin, tungkol lang sa mga mayaman yan. Pero kung isipin natin ng mabuti, hindi talaga tungkol sa mayayaman ang kwento. Ito ay tungkol sa kung ano ang hawak natin sa buhay. Isipin ninyo ang isang kamelyo na gustong pumasok sa butas ng karayong. Imposible, hindi dahil masama ang kamelyo, kundi dahil malaki ito at napakarami nitong dala. At minsan, ganyan rin tayo. Hindi lang pera ang dala natin. Dala natin ang ating mga alalahanin. Dala natin ang ating takot. Dala natin ang ating mga sugat sa mga nakaraan. Dala natin ang ating pride, ang ating control, at minsan, ang tiwala natin sa sarili nating kakayanan kaysa Diyos. At dahil puno ang ating mga kamay, nahihirapan tayong kumapit sa Diyos. Hindi sinabi ni Jesus na masama ang maging mayaman. Ang problema ay kapag mas nagtitiwala tayo sa kayamanan natin kaysa Diyos. Kapag ang seguridad natin ay nasa pera. Kapag ang pag-asa natin ay nasa mga bagay na makamundo. Pero narito ang magandang balita. Sabi ni Jesus sa Matthew 19:26, "Sa tao ito ay imposible, ngunit sa Diyos lahat ng bagay ay posible." Mga kapatid, hindi natin kailangan dalhin ang lahat ng mga bigat sa buhay. Pwede nating ibaba ang ating dala, ang ating takot, ang ating pag-aalala, ang ating sobrang pagkapit sa mga bagay ng mundo. Wala sa pera ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay nasa relasyon natin sa Diyos. Kaya ang tanong ngayon ay hindi, mayaman ba tayo o mahirap? Ang tunay na tanong ay ito, saan ba tayo nagtiwala? Dahil kapag ang tiwala natin ay nasa Diyos, kahit mawala ang lahat sa mundo, hindi mawawala ang ating pag-asa sa Kanya. Now always remember, Jesus loves you and I love you too. Bye-bye.